Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo, no? Basta DDS po talaga, bobo. Hindi nga. Agree ba kayo doon? Ay, Chang, maraming salamat, no? Agree ba kayo doon? Di ba? Basta DDS bobo. Alam nyo ginawa ng mga DDS mga kababayan, nilusob po yung Facebook page ng ICC. Doon po sila nagwala. Doon po sila nagmura-mura. Doon po sila nagmamakaawa. Okay? And then mga kababayan, bukod nga po doon, pati po yung LinkedIn. No, LinkedIn ng mismong judge ng ICC, yung babaeng nagsasalita. Di ba? Binash din po ng mga DDS. Alam nyo, katangahan nyo talaga, kasi hindi po nakakatulong yun. Mga bobo po talaga kayo, mga DDS kayo. Imbis po na, hindi, alam ko, taga-suporta kayo, pero yung ibabash ninyo yung judge, sa tingin nyo ba, makakatulong yun sa inyo? Makakatulong ba yun para makalaya si Digong? Eh, buti sana mga kababayan kung matatakot yung judge sa inyo. Tanga din eh. O, tinan nyo to, ha, balita to from, Inquirer, kanina lang din to eh. O, sabi dito. O, Duterte supporters spam ICC judges, SOCMED it may backfire. O, di ba? Ini-spam ngayon ng mga DDS. So, alam nyo mga kababayan, dalawa po yan ang pwede mangyari dyan. Mainis po ang lawyer o mapatunayan po ng lawyer, mainis po ang ICC kasi nga binabash nga ninyo, or mapatunayan po ng ICC na totoong may troll farm. Pag napatunayan po ng ICC na totoong may troll farm, mas lalong makakasama po yan sa kaso ni Digong. Akala ko ba gusto nyo makalaya si Digong? Yung ginagawa ninyo, mas nakakasama pa sa kanya. Bobo, di ba? Bobo eh. Ano ito mga to? Bobo talaga, no? Nakakaya to. Puta, baka sabihin pa ng judge ng ICC, lahat na Pilipino, ganito, tanga. Di ba? Baka sabihin ng judge, ay puta na, ganyan pala mga Pilipino, mga tanga. Ibabash yung judge. Sa tingin niyo ba yung judge matatakot? O kaya nga kamote. O nga, bulit niya. Kaya nga kamote, no? So may bagong tawag pala tayo kay, sa mga DDS, kamote. Kamote yung tawag. So sabi dito, okay. Oh. Former President Rodrigo Duterte supporters appeared to be spamming the social media post of the International Criminal Court, ICC, judge overseeing his case, which may backfire. ICC Assistant to Counsel, sabi nga po ito ni Cristina Conti. So bakit nga, di ba? Duterte supporters appeared to have a spam in LinkedIn, pati po LinkedIn, no? Post of ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge Julia Motok, with some appealing for this release. O nagmamakaawa, di ba? So sabi dito, may panlimang kaso na nililitis sa ICC. Ang offenses against administration of justice, Article 70, Rome Statute Contis Facebook post reads. Okay? Mag-ingat na ang mga umatake sa korte, sa prosecutor o sa mga judge dahil baka madagdagan ang kaso ni Duterte, she added. So sabi po yan ni Cristina Conti. So puntahan po ngayon natin yung Facebook page nga po ni Cristina Conti. Oy, Adam Richwell S. Nieder, maraming salamat, di ba? So sabi dito, di ba? Natawa ko dito, no? ICC oligarchs, di ba? Sa una ba, ano ba ibig sabihin ng oligarchs? Alam nyo do, ito mga bobong mga DDS na to, ang hilig nila magbanggit ng word na oligarch. Pero in the first place, hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin ng oligarch. Alam nyo bobo, no? Alam nyo bobo talaga ng mga to, no? Kasi itong mga DDS, mga kababayan, para sa kanila, pag negosyante ka, oligarch ka na. Ganyan po sila kabobo. Ganyan po sila kabobo. Di ba? Tandaan nyo mga kababayan, kung walang negosyante, wala pong trabaho sa Pilipinas. Wala pong trabaho sa buong mundo. Kung walang kapitalista, wala pong trabaho sa buong mundo. Ngayon, kung walang kapitalista, anong gusto ninyo? Gobyerno ang magbibigay ng trabaho. So, ang labas nun, komunista. Akala ko ba ayaw nyo na komunista? Di ba? Ang ibig sabihin kasi ng oligarch, mga kababayan, ito po yung small group of people na sila po ang may control ng negosyo at saka politika.
So kung kayo po ay isang negosyante lang, as in negosyante lang kayo, hindi kayo oligarch. Nagninegosyo lang kayo. Bobo. Bobo. Oh. Actually, merong oligarch sa Pilipinas, pero hindi pa ganun kalala. O yung mga bilyar, oligarch po yun. Paano ka nasabing oligarch? May negosyo na, tapos meron pang politika. So yung politika mga kababayan, ginagamit nila para mag-benefit sa negosyo nila. So oligarch. Ayun po ang isang example ng oligarch. O, di ba? Bobo to mga to eh. Di ba? Para sa kanila pag negosyante oligarch na. Ayan po ang natututunan ng mga DDS kay Duterte. Oh. Kita nyo? Oligarch ng oligarch, din man pala alam ibig sabihin. O, mga tanga. O. Sabi dito ito post ito ni Cristina Conti. O, congratulations sa mga DDS na nang i-issue at nambubuli sa mga biktima. Pinalakas nyo rason para, okay, hawakan ng ICC ang kaso imbis na ipaubaya sa domestic judicial system dahil mas magiging patas, papayapa at mahinahon kung sa ibang bansa gagawin ang pandinig. O nga, tama nga naman. Di ba? Ang isa po sa reason po kung bakit po mayroong kaso sa ICC, kasi po, di ba, marami pong Duterte supporter ang hinaharas yung mga biktima. Totoo po yan. Totoo yan. Ako po, syempre tayo naman po nakakausap po natin, meron po akong pagkakataon na kumakausap po tayo ng mga biktima po ng tukhang. At sabi nga daw po nila, sa mga nakausap po nga po, na pag nalaman ng mga DDS, for example, meron Duterte supporter na nakaalam na sila po ay nagdireklamo sa tukhang na ginawa ni Digong, sila po ay hinaharas ng mga supporter ni Digong. Di ba? O so ngayon, mas lalong lalakas po ang paniniwala ng ICC, ay wag na natin wag na natin dalhin sa Pilipinas yung kaso ng drug war ni Digong. Kasi ang daming supporter pala talaga ni Digong mga violente pala talaga ito. So dito na lang sa ICC. Bobo, di ba pati ICC hinaharas nila, katangahan nga, Sabi ko sa inyo hindi po nag-iisip tong mga hampas lupa na to. Hampas lupa na nga kayo, ang bobobo nyo pa. Imbis na makatulong kayo dyan sa Panginoong Digong ninyo, lalo pa siyang nababaon dyan po sa ICC. Bida-bida kasi kayo, naman tatanga nyo naman. Kita nyo sobrang basic po sobrang basic na gawain dapat ay isang panatiko hindi ninyo alam. Di ba? Anong akala nyo sa ICC matatakot sa inyo? Wala nga kayo makain? Sabi dito, hindi payagan ang interim. Yung interim mga kababayan, yung palayain si Digong pansamantala. Ayan po yung interim, di ba? Hindi payagan ang interim release ni Rodrigo Duterte dahil banta siya at ang mga supporter niya sa kaligtasan ng mga biktima at abogado na tumitindig laban sa kanya. Ito na nga yun, di ba? Katakot-takot na bullying at pagbabanta ang natatanggap ngayon ng mga nanay na naglakas loob umarap sa publiko. Di ba? Anong ginawa ng mga DDS ngayon mga kababayan? Kapag meron pong mga post sa Facebook ng mga biktima po ng ICC, hinaharas, binabastos, di ba? Ginagago, di ba ginagawa ng fake news? Hindi ba nila alam, the more na ginagawa nila yan, mas lalo po nagbibigay po ng dahilan ng ICC na wag pong palayain si Digong? Kasi nga po, kapag nakalaya si Digong, baka po ito mga biktima po ng drug war, baka ipagano ni Digong. Nagawa dyan na nga sa mga biktima, dun pa kayo sa mga kamag-anak. Kunting gamit ng kokote, mga DDS. Kunting gamit, ako naawa na lang ako sa inyo, kasi ang tanga-tanga ninyo. Wala na pong pag-asa po ang katangahan po ng mga Duterte follower. Hindi nyo na po alam kung anong tama't mali. So meron pa dito, ano pang sabi dito? Kamote nga, di ba? O sabi pa dito, i-convict si Duterte, ibig sabihin, kasi ay may kumagat na ang naratibo niya na ang mga adik ay dapat patayin. Di ba? Kung marami ang naniniwala na deserve ng mga adik na tukhangin,
ng mga addict ay kriminal kahit walang conviction at iba pa, bahagi ito ng pangkalatang atake sa ibang bahagi ng civilian population. O, di ba? Kung marami ang mananiniwala sa maaring isang tabi ang due process, basta malipol ang mga tinaguriang salot ng lipunan, prueba ito na sistematiko ang mga atake at elemento ito mismo ng patunayang crimes against humanity. Mga kababayan, alam nyo ito. Ako, okay lang sa akin yung arestuin yung mga addict, di ba? Iparehab ang mga addict, di ba? Pero ang tanong ko dito sa mga Duterte follower, sinong drug lord ang pinapatay ni Digong? Ayan po ang hindi ko po makuha na sagot sa mga Duterte follower. At hindi rin po nila ito masagot. Sino ang drug lord na pinapatay or pinahuli ni Digong? Wala. In the first place, kung meron siya pinapatay na drug lord, paano natin nalaman na drug lord yan kung patay na nga? Ayan ang problema sa inyo. Tanga talaga kayo. Oh. Di ba? So, ibig sabihin pala, pag sinabi ni Duterte na addict yan, papatayin na lang. Oh. Wala to, men. Wala to. Bobo talaga to. So, ito mga babayan, ito ngayon ang mga proud pa talaga to mga DDS talaga na to, no? Oh. So, ito ngayon yung LinkedIn ni Julia Mutok. So ito yung judge, di ba? Ito yung judge po ng ICC na binabash ngayon ng mga DDS. So ito po, itong LinkedIn po ni Julia Mutok, sinarado na po. ICC International Criminal Court Judge Julia Mutok remove her LinkedIn account after being inundated with the diehard Duterte supporters DD sheets. They just made sure that the old man will get convicted. Mga kababayan, ito. Ibig sabihin ng mga kababayan, nakita na po ng ICC judge kung gaano po kay violente ang mga DDS. Kasi tandaan nyo mga kababayan, no, yung LinkedIn po na yan ni Julia Mutok, matagal na po yan. Ang dami na pong kasong hinawakan ni Julia Mutok, pero hindi po siya nagsarado ng LinkedIn account. Ngayon lang, nung siya po ay binash ng mga DDS. Di ba? So, sino nakakaya dito? Si Julia Mutok o mga DDS? O sambayan ng Pilipino? Nakuha niyo yung point ko mga babayan? Yung LinkedIn po na yan ni Julia Mutok, matagal na po yan. Nagsarado lang po yan dahil po binash po siya ng mga DDS. So, ibig sabihin nun, sa dinami-dami po ng hinawakan na kaso po ng ICC, ngayon lang po nangyari ito. Di ba? Ngayon na po nangyari ito. At ang iniisip ko dito, baka isipin ng ICC, lahat ng Pilipino tanga. Katulad ng mga DDS na yan. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Brenda Barton. No? Thank you po. No? Patapos na rin po ito. Ito na lang, sinishare ko na lang. Ito pa, ito. Kita nyo ha, ito. I think ito naman Facebook account naman ata ito ni Julia Mutok. Hindi ko maintindihan kung ano sinabi niya dito, no? So, sabi to ng mga DDS, no? Why you are accusing our president? Bobo talaga, no? Why you are accusing our president? Hindi po siya ina-accuse. Kasi po, dinidinig pa lang po yung kaso. Ganyan talaga kabobo yung mga DDS na yan. Tingnan nyo, ICC yun, kaya nga korte yun eh. Walang pag-aakusa doon. Hinuhusgahan lang po siya doon. May trial lang po doon. Hindi nyo ba naisip yung ginagawa ninyo? Magbabackfire po yan kay Digong? Why you are accusing our president? Tanga ang putang inang itong mga to. Hindi, actually, sinasabi ninyo na huwag ako magmura, pero mga babayan ka po kasi, nakakainis po kasi, ang nakakaya po dito sa bayan ng Pilipino mismo. Mga Pilipino po nakakaya dito, baka sabihin ng ICC, lahat ng Pilipino tanga. Nakakahiya ito. Buong mundo po nakakaalam na nito. Grabe ito, nakakahiya itong mga to. Matindi na talaga sapak sa mga ulo ng mga hayop na to, no? Our beloved father, ex-president to, tatay mo. Puta, pilido mo nga Karas, tapos tatay mo si Digong.
Tanga eh, no? Oh. Tapos mga kababayan, ito pa yung malupit. Ito pa yung malupit, mga kababayan. Ito pa malupit. O, ito ha. Ngayon, meron pinagkakalat ngayon itong mga Duterte follower na si Lisa Marcos at saka si Judge Julia Mutok magkaibigan. At binabayaran daw po ni Lisa Marcos si Judge Julia Mutok. Tingnan ninyo kung gaano katanga ito. At ang ebidensya po nila picture. Ito yung picture. Yan. So yung nakasalamin daw po na yan, si Julia Mutok daw po yan. Yung judge daw po ng ICC. Diba? Tinan nyo, oh. 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 So ngayon, actually, hindi po si Julia Mutok po yung kasama ni First Lady Elisa Marcos dyan. Hindi. Alam ko, hindi. Na-debunk na yan eh. So medyo magkahawig nga ng konti, pero ibig sabihin, siya na ba yan? Tingnan ninyo ha. Ngayon, alam na rin po ng ICC ito na ginagawan po ng fake news si Julia Mutok na binabayaran daw po siya ni First Lady Lisa Marcos. So sino ngayon ang lalabas dito, 'di ba? Na masama? Si Lisa Marcos ba o mga fake news peddler po ng DDS? Oh. Judge Julia Mutok, 'di ba? So yan no, so yan, at least you get the point no. So yan no, so thank you mga kababayan. Sakto alas 12 no. Okay, yan, medyo naghang ata ako. Wait, naghang ako. Ngayon pa ako naghang, visit na yan. Okay. Yan, naghang ako, visit na. Naghang ako. So, yan na. So, thank you mga kababayan. So, kayo po dyan sa Team Replay, no? So, ano po nga, ano nga po masabi nyo nga po dito sa pambabash nga po ng mga DDS po sa ICC tsaka kay Judge Julia Mutok. So, kayo ba? Natatangahan ba kayo sa kanila? At sa tingin nyo ba, makakatulong ba ito sa kaso ni Digong, itong ginagawa ng mga DDS? So, ibig sabihin talaga nun, simpleng bagay, hindi po nila naintindihan. So, paano pa kaya sa mas komplikadong bagay na usapin po ng politika, mas lalong hindi yun nila naintindihan yan. Di ba? Okay? So, parang ganyan to. Totoo naman na nabayaran siya. Sino? Yung ICC. O, di ba? Sasabi ko sa inyo, mga tanga po talaga mga DDS eh. Totoo naman na nabayaran siya. Yung ICC. Sino may sabi? DDS, si Maharlika. So, asan yung ebidensya? Kita nyo, di ba? May mga DDS pa rin dito. I love po kay Philberto Ruiz. Maraming salamat, no? So, yun na kababayan, no? So, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ay, yun pa pala akong gamot. Tinan nyo gamot kong dami, oh. This is my fucking medicine. Woo! Tanggalin ko nga yung ano ko. Tanggalin ko nga yung background ko. Okay. Wait, tatanggalin yung background ko. May background kasi ako, eh. Yan, okay, yan, okay. Ito po, ganito po kadaming gamot ko.